Mga padyak, welcome back na naman sa aking YouTube channel. So sa video to ay nagbabalik na naman tayo dito sa Naragsak Bike Shop para i-bike check tong bagong labas na MTB ni Triggs na naka 13 speed na. Ito ay si Triggs DBY 1300 na 2022 model. Mamaya alamin natin yung specs niya, yung timbang niya, at kung sulit nga ba yung specs na nakalagay sa kanya para sa presyo niya, no? Pero bago lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, subscribe ka na at paki-turn on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest MTB na mga binabike check natin. So tara mga padyak, simulan na ito. Alright mga padyak, ito na yung bike check natin dito kay Triggs DBY 1300 na 2022 model. Titignan natin ngayon kung sulit nga ba yung specs na nakalagay sa kanya. Magsimula na agad tayo dito sa kanyang frame. Yung kanyang frame mga padyak, ayan, kitang kita, ito ay matte type na kulay black and color blue, yung kanyang combination dito sa kanyang frame. Tapos sa pinaka frame size naman ito ay size large, size 19. Ito kanyang frame mga padyak, mula dito sa kanyang BB shell hanggang dito sa kanyang seat tube dito, size 19. Bagay na bagay sa mga matatangkad dyan. Tapos mapunta naman tayo sa kanyang down tube dito. Dito naman nakalagay yung brand name niya na Triggs. Yung kanyang frame ay matte type. Yung mga decals naman niya ay gloss type. Ayan siya. Sa kanyang down tube din, dito natin makikita yung kanyang lagay na kanyang bottle cage. Ayan. At yung kanyang side swing na ICR para dito sa kanyang FD. Dahil naka 1x lang na setup to. Tapos dito sa kanyang down tube ay may nakalagay dito na design in Italy. Ayan. At yung kanyang warning sign dito sa kanyang frame. At yung Triggs na 5 years warranty. Dahil sinisigurado ng Triggs na matibay talaga tong frame ni Triggs DBY, no? Dahil binigyan nila to ng warranty. Ayan. Tapos sa kanyang ICR naman mga padyak, dito dumanya sa kanyang down tube. Sa right side din to kanyang down tube ay walang nakapasok na cable. Ayan. Pero sa left side niya mga padyak ay meron siyang nakapasok na cable sa kanyang RD. Ayan. At yung isa naman ay yung kanyang para sa kanyang hydraulic cable para sa likod. Ayan siya. Tapos mapunta naman tayo sa kanyang pagka-welding dito. Kung makikita nyo mga padyak ay hindi pa smooth welding yan, no? Pero maganda naman yung pagkaka-welding sa kanya at mukhang matibay na rin. Dito sa kanyang seat tube ay hindi pa smooth welding yan. Lalong-lalo na dito sa kanyang PB shell dito. Ayan. Mapunta naman tayo sa kanyang head tube. Yung kanyang head tube dito mga padyak is naka-taper na rin, no? Ayan, no? Kitang-kita mo pa lang sa hugis nito kanyang head tube ay naka-taper na. Sa kanyang top tube naman, yung kanyang top tube dito, yung kanyang tubings ay makapal siya. Tapos simple-simple lang. Dito naman nakalagay yung model name niya na DBY 1300 at yung kanyang decals na kulay blue. Ayan siya. Okay. Dito naman tayo sa kanyang seat clamp na ginamit sa kanya. Yung seat clamp na ginamit sa kanya mga padyak ay naka quick release na rin to. At naka 34.9 yung diameter nito. Or 35.0 to be exact. Sa kanyang seat post naman mga padyak, yung kanyang seat post ay alloy. 31.6 yung diameter niya at mayaba naman to na 350mm. Magandang klase na rin to mga padyak dahil Triggs na rin ito kanyang brand. Ayan. Sa kanyang clamping system naman ay magandang klase na rin to. Tapos sa kanyang saddle naman na ginamit sa kanya ay Triggs. Ayan, kitang kita. Sa kanyang saddle ay medyo malambot naman siya. Komportable naman upo dito, no? Pag nara-rides kayo. Ayan. Sa kanyang release naman dito, ito ay bakal pa para masiguradong matibay. Ayan siya. Okay, dito naman agad tayo sa kanyang drivetrain setup. Sabi ko nga kanina mga padyak ay naka 13 speed to. Ayan, kitang kita. Tapos yung ginamit na RD sa kanya, L2AX na 13 speed na version. Long cage, tapos yung kanyang pulley ay oversize na rin. Magandang klase na rin to mga padyak L2. Sa kanyang cogs naman na ginamit sa kanya, ayan, kitang kita din na naka oil stick na to. 11 teeth yung pinakamaliit. At yung pinakamalaki naman niya ay 50 teeth na cassette type. 13 speed to mga padyak. Ilalagay ko na lang yung kanyang bawat teeth na kanyang ratio para malaman nyo rin. Ayan. Sa kanyang dropout naman dito, yung kanyang RD hanger ay replaceable naman siya. Para kung sakaling mabali man to or mayupi, ay pwedeng nyo ito mapalitan. Ayan. Sa chain naman na ginamit sa kanya mga padyak, yung chain na ginamit sa kanya ay YBN chain na pang 13 speed. Tapos with missing link na rin to. Ayan. Ito yung kanyang missing link. Ayan siya. Sa chainstay nito kanyang frame ay may nakalagay dito na Triggs na brand name. Ayan. Tapos sa kanyang C-stay naman, dito naman nakalagay yung kanyang model name na DBY 1300. Sa kanyang frame ay meron siyang mount para sa kanyang carrier or
sa kanyang system bridge naman ay meron. Tapos meron siya ditong mount para sa kanyang fender or carry din. Tapos sa kanyang chain stabilizers naman ay meron din siya mga kapadyak. Ayan ha. Tapos sa crankset naman na ginamit sa kanya, yung crank na ginamit sa kanya ay naka 1x square type. 170mm itong haba ng kanyang crank arm. Forged alloy yung ginamit sa kanya. Yung brand naman ito ay Technic na GLF. Ayan siya. Naka 104 BCD. Ito kanyang chainring. Naka alloy CNC na 36 teeth narrow wide. Ito kanyang chainring mga kapadyak. Pero kung mapapansin nyo ay naka square type pa to. Pero alis naka silver bearing naman yung kanyang bottom bracket dito sa kanyang BB. Ayan. Okay mga kapadyak, sa kanyang pinaka shifty performance naman, dahil naka 1x lang to, titignan natin ngayon kung smooth nga ba yung shifting performance niya. Sa kanyang RD na L2AX 13 speed. Tapos sa kanyang tags naman na cassette type 11 to 50 teeth na rin to. 13 speed din to mga kapadyak. Tapos sa kanyang chain na YBN chain na with missing link. Tapos naka 1x naman dito na 36 teeth square type. Ito naman yung shifting performance mga kapadyak. Tingnan natin ngayon kung smooth nga ba. Ayan. Ayan. Sa shifting naman niya mga kapadyak, L2AX, super responsive. Magandang klase to. Ayan. Upshift, ayan. Sobrang smooth nito mga kapadyak. Naka 13 speed na rin. Sa pinakamalaking cogs naman, yung kanyang cage dito ay sakto lang siya. Hindi naman gaanong banat, no? Yan, downshift. Hindi pa kasi ito nakatunaw na maayos mga kapadyak, kaya may delay pa ng konti sa kanyang shifting. Pero kung nakatunaw ito maayos, sobrang smooth ng shifting nito mga kapadyak. Ayan. Okay, sa kanyang wheelset naman mga kapadyak, ito ay naka size 29er na wheelset. Tapos mapunta naman tayo sa kanyang rims na ginamit sa kanya. Yung rims na ginamit sa kanya ay Trinx na pang 29er West, naka double wall na nito. Tapos kung mapapasin nyo mga kapadyak, ay naka wide rim siya, no? Ayan, no? Kaya maganda klase na rin to. Tapos sa spokes naman na ginamit sa kanya, yung spokes nito ay bakal na 32 pieces yung bilang nitong kanyang spokes sa likod. Ayan siya. Sa kanyang inner tube naman ay naka-shearder valve. Hindi pa to naka-press na valve. Tapos sa kanyang gulong na ginamit sa kanya, ayan, naka-skin wall na gulong. Tapos yung brand nito ay, syempre, Compass. Ayan, may lapad to na 29 by 2.10. Ayan siya, 29 by 2.10. Itong lapad ng kanyang gulong. Ayan. Sa mga nagtatanong dyan kung anong max tire clearance nito mga kapadyak, sobrang laki pa ng clearance nyo dito. Siguro hanggang 2.20, kaya pa to, or 2.25 kung gusto nyo. Dito sa kanyang sustain na kanyang frame ay malaki pa yung clearance niya. Ayan. Tapos sa hubs naman na ginamit sa kanya, yung hubs na ginamit sa kanya ay cassette type, alloy, naka-silvering na rin to. 32 holes. Ito naman yung sound jack nito, kanyang hubs mga kapadyak. Okay, dito naman tayo sa kanyang fork na ginamit sa kanya. Yung fork na ginamit sa kanya mga kapadyak is naka air shock na rin to, no? Ayan, no? Tricks na rin ito kanyang brand. Ayan. Tapos sa kanyang lower legs dito ay ali na rin dahil nga naka air shock na to. Sa kanyang travel naman ay naka 100mm, 32mm itong taba nito kanyang stanchion. Tapos sa kanyang arc naman mga kapadyak ay parang sama nito, oh. Dahil naka reverse arc yung kanyang fork mga kapadyak. Tapos sa kanyang lockout naman ay naka manual lockout itong kanyang fork. Tapos sa kabila naman ay yung kanyang bomba ng hangin, kung saan nyo sa bibigyan ng hangin yung kanyang fork. Ayan. Tapos sa kanyang dropout naman dito ay naka quick release na rin dito sa harap. Tapos yung kanyang gulong dito ay naka Compass na skin wall tire, Tricks na rims. Tapos yung kanyang bakal na spokes na 32 pieces at yung kanyang hubs na silvering at alloy. Ayan. Tapos mapunta naman tayo sa kanyang brakes na ginamit sa kanya. Yung brakes na ginamit sa kanya ay RSX na hydraulic disc brakes. Ayan. Tapos naka post mount na rin ito kanyang braking mount dito sa harap. Tapos kung mapapansin nyo mga kapadyak ay malaki yung rotors niya dito, no? Dahil naka 180mm ito kanyang rotors. Ayan. Naka 6 balls na rin to. Ayan. Tapos naka silvering.
Tapos sa kanyang brakes naman ay binigyan siya ng adapter para maabot niya yung 180. Pag kasi naka 180 na mm na rotor mga kapadyak, is mas malakas yung kanyang braking power, no, kaysa sa 160. Tapos mapunta naman tayo sa kanyang braking dito sa likod. Yung brakes na ginamit sa kanya ay hydraulic brakes din. Ang brand niya ay RSX na hydraulic brakes. Naka post mount na rin yung kanyang braking mount dito sa likod. At naka 160 mm naman dito sa likod na kanyang rotors. At naka 6 boss na rin to dito sa likod. At yung kanyang quick release na axle dito. Dito naman tayo sa kanyang handlebar na ginamit sa kanya. Yung handlebar na ginamit sa kanya mga kapadyak is 800 mm na handlebar. Tapos may pagka-raise siya. Alin na rin to mga kapadyak ha. Yung brand na ginamit sa kanya ay Triggs. Ayan, Triggs na ito kanyang brand. Tapos naka 31.8 yung clamping niya dito sa kanyang handlebar to kanyang stem. Tapos sa kanyang stem naman na ginamit sa kanya, yung stem na ginamit sa kanya ay Triggs. Tapos may haba naman to na 180 mm at naka negative 17 ito kanyang stem. Tapos may apat na spacer dito na maliliit sa ilalim nito kanyang stem. Tapos sa kanyang handle grips naman mga kapadyak ay naka rubber na handle grips. At yung kanyang brake lever na RSX at yung kanyang shifter para sa kanyang RD na L2AX na pang 30 speed. Sa kabila naman ay yung kanyang rubber na handle grips at yung kanyang RSX na brake lever para naman to sa harap. Ayan. Sa timbang naman itong si Triggs DBY 1300 na 2022 model. Titignan natin ngayon mga padyak kung gaano nga ba siya kabigat. Ayan siya. In 3, 2, 1. Ayan, iset muna natin sa kilogram. Ayan, nakaset niya sa kilogram mga padyak. In 3, 2, 1. Medyo may kabigatan siya, no? At yung nakuha natin ay around 13.5 kilogram para sa isang MTB, no? Anong masasabi niya mga padyak? At yan yung bike check natin dito kay Triggs DBY 1300 na 2022 model. Anong masasabi nyo sa specs nito mga padyak? At sa kanyang timbang na almost 13.5 kg. Para sa akin mga padyak ay sakto lang yon para sa isang MTB na size large at naka air fork na. Medyo magana rin yon, no? Para sa isang size large na MTB. At yung price pa nitong si Triggs DBY 1300 dito sa Naragsak Bike Shop ay ayan, nakadikit dito na 18,500. Dito lang yan sa Naragsak Bike Shop mga padyak. May discount pa yon at may freebies pag pumunta kayo dito sa Naragsak Bike Shop at sinabi nyo napanood nyo sa vlog ko. Sa payment option nila dito para mga padyak ay meron sila dito na home credit. Ayan, no, kitang kita may home credit sila dito sa Naragsak Bike Shop. Or kung maiba naman ay meron din sila dito na credit card or debit card. Ayan siya. Ilalagay ko lang yung full details nila sa description box below natin. Kaya kung nagustuhan yung video to, huwag mong kalimutan bigyan ng like at mag-comment ka na rin about sa video natin for today. At mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga latest MTB na mga binabike check natin. So hanggang dito lang yung video natin mga kapadyak. Ride safe mga kapadyak.